So, dapat ba nating sundin o dapat ba nating tuparin yung mga terms and agreement dito sa mga online lending apps na nahihiraman natin? Ang sagot ko po ay yes. Dapat po nating sundin at dapat nating tuparin kung ano man ang nasa agreement na ating nakipag-deal sa mga yan. So, pero bago kayo magalit sa akin, panoorin nyo yung buong video ha. Huwag nyo laktawan yung mga detalye na sasabihin ko sa inyo dito sa video ito. Alright, welcome back. Magandang gabi sa inyo mga Kajani. Ito po muli ang inyong lingkod, Kajani. At bago po ang lahat, ay maglalambing po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So yun, doon pa lang sa intro, medyo baka sabihin ninyo ay sumasang-ayon ako dito sa mga ginagawa ng mga abusadong ola ha. Tandaan ninyo, never akong magsasang-ayon o papayag dyan sa mga ginagawa nilang mga pang-abuso, yung mga harassment, yung mga pamamahiya, yung mga malalaking interes, at kung ano-ano mga ginagawa nilang hindi naman nakakatulong sa isang borrower upang makaahon siya sa kanilang mga utang. Yung sinabi ko kanina na dapat ba natin sundin o dapat ba natin tuparin ang terms and agreement dito sa mga ola na ito, ang masasabi ko ay yes, dapat nating sundin. Pero tandaan ninyo ha, kasi kapag tayo nakipag-agree sa isang bagay, verbal man o written, ang kontrata ay kontrata. Kaya nga minsan meron tayong nangyayari kapag kung kailan natin nakuha yung pera, tapos saka tayo nagre-reklamo kapag siningil tayo ng malaki. Dahil hindi natin binasa kung ano yung nakalagay doon sa terms and agreement, di ba? Ang dami ko nakikitang ganyan na magugulat na lang, bakit ang laki ng utang ko? Bakit gumanito yung utang ko? Bakit naging doble, triple yung utang ko? Ganoon, di ba? Ito, may experience, share ko yung aking sariling experience sa isang tao at hindi sa ola ha. Ito, base, personal experience ko. Nakahiram ako ng 5,000 sa isang kakilala kasama sa trabaho. Nagkasundo kami na 10% per month. At kapag hindi nakabayad sa isang buwan, ay papatong at papatong at papatong yung utang, yung tubo. So it means, kapag hindi ako nakabayad doon sa isang buwan, ibig sabihin nun, mayroon ng 500 na maiipon doon sa aking utang. Kahit bayaran ko yung susunod na buwan, meron pa rin natirang 500. Sabihin, tuloy-tuloy pa rin na naka-pending yung isang buwan, tapos pag makahulog ako susunod, andun pa rin yung isa. At pag pumali ulit ako sa susunod, andun pa rin, magiging dalawa na. So yung 5,000 ko, kahit maghulog ako ng laktaw, kung baga parang alternate na monthly, naiipon din yung mga utang, yung mga tubo na hindi ko nababayaran. Gets? So yan, ganun yung napag-usapan namin. Pumayag ako by that. Verbal lang usapan Pero napansin ko na minsan nagsunod-sunod yung hulog ko, no? At akala ko naman sa sarili ko, okay lang sa kanya na hindi na niya tubuan o dadagdagan pa dahil nga medyo malaki na yung naibabayad ko. Which is, talagang sinunod niya kung ano yung pinag-usapan namin. In verbal, ha? Kung tutusin, sa ibang tao rito, sasabihin, ang laki na ng ibayad ko, kung pababayaran yan, di ba? Ganun ka. Ako hindi. Nakipag-usap ako sa kanya, umabot ng almost 20K. For 2 years. Kaya hanggang nga ito lilinawin ko nakikipag-usap ako sa kanya lagi ngayon. At ngayon malapit na ako matapos. Kaya hirap ako minsan mag-budget dahil sa kanya na inunti-unti ko yung pagbabayad. Pinausap ko siya dahil nga hirap na akong bayaran dahil ang laki na tinubo niya sa akin. Yung 5,000 ko naging 20,000 na. Diba? Kahit sino aangal din sa sinasabi ko ito, baka sabihin, gawa ka lang ng kwento ka dyan, ha? Hindi ito ako kwentong barbero. Legit. Real talk. Talagang nangyari yun sa tao. Pero dahil nga nagkaroon kami ng ganong klase ng usapan, yun ang sinunod namin. Kumbaga sa OLA, terms and agreement. Yan sinunod namin. Ngayon, kung di na lang uto ko sa, siguro 2,000 na lang. 2,000, di ilang buwan na lang. Tama, kada dalawang sahod, o 500 na lang kasi. Kaya sabi ko, ay siya, at yun, matatapos na ako siguro by February sa kanya. Okay?
Pinayagan ko yung pumayag ako na gano'n. Pero kinausap ko rin siya na sana, kung pwede, wag nang tubuan dahil ang hirap bayaran unang-una, kasi sabi ko sa kakilala ko, nangungupahan ako. Baka naman pwedeng ihinto na lang natin yung pagtuloy ng tubo. Hanggang sa pumayag siya, nagkaintindihan kami, ayan, di natapos yung utang kahit nasabihin mo ng bawal yung ginawa niya. Dahil talagang bawal sa batas na alipin mo ang isang tao dahil lamang sa pagkakautang. Bawal din yun kasi kung siya magrereklamo sa korte, sabihin niya doon babayad, kahit na naguhulog ako sa kanya, tapos magreklamo, talo kagad siya para sa akin, ha? Yun ang magiging sagot kagad nandiyan. Sasabihin, aba, ang laki ng patubo mo, may binabayad ka bang tax? Siyempre, question nyo sa kanya. Pero hindi namin ginawa kasi nag-usap kami. Kaya nga sinunod namin yung aming agreement. Di ba? Pasok yung agreement. Pero, lilinawin ko lang sa video ito na hindi rin ako sang-ayon sa ginagawa ng mga OLA sa kanilang terms and agreement. Bakit kanyo? Ando pagkahaba-haba. Kaya nga tawag sa inyo, di ba? May sasabihin muna ako bago ko ituloy ito. Tandaan nyo, ang utang ay utang. Baka sabihin kasi, di ba yan? Kaya dyan nagtuturo ka na naman ng hindi maganda sa mga tao na huwag magbayad ng utang eh. Di ba? Tapos may masasagot na naman na hinaras ka na, babayaran mo ba? Okay ha? Nilino ko lang. Ito yung terms and condition and agreement. Nakasulat na dyan. Lahat yan English. Sa palagay ba ng mga karamihan ng Pilipino rito, lahat tayo marunong umintindi ng English? Kaya nga nilalagay nila yan sa ganyang klase ng lengguwahe dahil alam nila na hindi tayo masyadong magaling umintindi sa ganyan. Tapos ang haba pa. Tapos hindi mo alam na hindi naman dyan kasama yung mga gagawin nila sa'yo once na hindi ka nakapagbayad ng utang sa kanila. Nakalagay ba ron? Pwede ka namin ipahiya sa Facebook. Pwede ka namin i-post sa social media. Pwede namin pahiyain ang kaibigan mo, kasama ka. Pwede namin ibalandra yung mga utang mo dito sa social media. Kasama ba yon? Ang tingin ko hindi. Kasi minsan may binabasa ako mga terms and agreement. Kaya nga, meron ako isang channel na kung saan ipakipalo nyo na lang. Sabay promote ako, Sir Johnny 2.0. Doon ako nagre-review ng mga OLA. Binabasa ko lahat ng terms and agreement doon na kung saan may mga nakikita kong hindi naman talaga maganda na makipag-agree dyan sa mga OLA na yan. Tandaan ninyo. Wala naman nakasulat kung nakita rin na pwede mo kong ipahiya. Wala naman nakasulat naman doon na gagawin mong doble yung utang ko sa loob ng isang buwan. Ang nakalagay doon is mga sinusunod daw nila kuno sa SEC na mga 15% per month. Mga ganon. Mababasa mo. Pero sa ilalim nun, wala na mga nakalagay doon. Puro mga, kung ano yung mga sasabihin nila na, eto, meron daw sinasabi sila na Truth in Lending Act. Pero pag tinignan mo, yung mismong agreement, wala sila ron doon sa mga pinag-usapan na nilalabag nila sa batas. Yun nga sinasabi ko sa inyo na hindi ako sasang-ayon dito sa mga abusadong OLA kahit may terms and agreement. Pero tandaan nyo, kapag tayo nag-agree sa isang bagay o sa isang kontrata at pinagsang-ayunan ng dalawang partido, ay gagana yan kapag yan iniharap sa korte. Kami tinatawag na tawag doon, yung kung ano yung pinag-usapan nyo, verbal man o written, na basta nakapagkontratahan nyo, yun ang susundin ng judge. Pero kapag si judge may nakitang may mga pagmamalabis o yung tinatawag na mga sobrang interest, yung mga ganyan, mga lagpas-lagpas sa 15% na hindi naman nila ginagawa at napapaalipin na ang isang tao sa utang, si judge na ang bahala magdesisyon kung susundin niya yung 6% per annum sa civil code. Yun kasi ang susundin nila eh. O pwede rin yung mga 12% as long as hindi nagkakaroon ng lamangan yung dalawang partido. Kung naabuso na yung biktima ng OLA na nagbayad na ng husto, ipapabalik sa kanya nung OLA victim, yung sa lender o sa OLA, ibabalik yung perang sobra na naibigay nung biktima. Yan pwedeng maging desisyon ng isang judge. Okay? Kasi meron akong nakakabasang gano'n na sobra na ibinayad, ibinalik nung lender doon sa nagkaroon ng utang. At pinagkasunduan nila na hanggang sa ganong klase lamang ng interest yung ipapataw o ibabayad ng mga nakahiram sa isang lending o sa mga OLA. Meron akong mga nabasang ganyan. Pero hindi yung OLA nagkaroon ng nagkaroon ng tawag doon, nagsampa ng kaso.
ibang lending company, siguro ibabalik ko yung research ko na yun para maibigay ko sa inyo. Nagawa ko na yun pero tabunan na kasi para maibigay ko sa inyo yun. Nabasa ko article na yun galing sa Supreme Court na kung saan nanalo yung borrower doon sa lender na ibinalik lahat ng sobrang ibinayad nila. Kaya sinasabi siya, kung ano man yung mga nasa terms and agreement na yan, nag-agree ang dalawang partido at yun ang susundin. Pero kung hindi nyo na kaya talaga nabayaran yung utang ninyo dyan, tandaan nyo, pwede kayong makiusap sa lender. At kung ayaw ni lender, yun ang susundin. Pero tandaan nyo, makipag-coordinate lang po kayo lagi na maayos. At kapag ayaw, pwede naman kayong magreklamo sa SEC na nabayaran nyo naman na yung kanilang principal amount at kung ano man yung tubo na ibinigay nila at pwede nyo i-forward o mag-complain kayo, nasa inyo na po yan. Pwede nyo man ireklamo kung sa tingin nyo kayo ay naaabuso dito sa mga terms and agreement na sumasang-ayon tayo. Okay, sana medyo nagkaroon kayo ng ideya about sa terms and agreement, no? Kaya ang senior ko sa inyo yung personal kong experience sa mga pagkakautang ng personal para magkaroon kayo ng ideya na hindi lahat ng utang aayon tayo. O kung parang papayito kasi gipit tayo eh. Minsan pag-isipan natin bago tayo umutang. So yun, sana pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Muli, marami pong salamat. Sarang hamnida po.